Problema dito mga kalingap, pang libur talaga ni Ridsin, kulang ito. Kaya ko ito binablog para baka sakali may magtulong kay Ridsin sa libur. Oo. Hindi po ako nangihingi, pero sinasabi ko baka may gustong tumulong kay Ridsin para sa kanyang libur dahil hindi ito kaya ni Ridsin. Wala man itong pera. May pera ka? Eh nag-vlog, maki-vlog ka nga lang kay Biancy, sinisira, tinitiraan ka na. Paano ka magkapira nito? Naantay ko nga si si Tita. Tita? Oo. Pero wala pa naman ang pangalan ko sino. Oo. Magandang hapon mga kalingap. Ayan o. Inumpisa na po yung bahay ni Ridsin. Ayan ang mga delivery. Ayan. Ayan ang mga buhangin. Mga kalingap. Deliver namin. Ayan yung aking bata-bata. Opo. Aking bata-bata na gumawa sa bahay ni John Marty. Atlas, boss! Yan! Atlas, boss! Yan! Abante, boss! Yan! Ayan po mga kaliit. Ayan aking mga trabador ko yan, oh. Masisipag yan. Ano? Anong balita? Ganda na sapatos mo, ah! Ha? Sa dait? Ganda ng sapatos mo. Nakapurma ka ngayon, purma. Si batang pugi. Batang pugi. Yan. Pinabendera ko kanina siya pa'y baka. Oo. Ano nang balita, boss? Malaki ng gastos? Yan. 2 linggo na. 2 linggo? Tapos na to. Tapos ang budget. 2 linggo lang. 2 linggo lang tapos ang budget. Ibig sabihin, pagkataas 2 linggo, tigil na. Wala na ang budget. Grabe naman. Baka yun na konsensya dyan mga tita. Kinukonsensya mga tita. Tingnan mo. Bilis naman ko kayo. Bilis nga. Bilis na magtrabaho. Mga trabador, yung mga dati trabador natin yan na pinakuha ni boss. Pinakuha ni boss kasi masisipag daw. Tsaka, ha? Ha? Natabahay. Ang? Ganyan patas. Ay, patas mo. Sige na. Pinakuha sila ni boss kasi mas ano na siya daw. Gusto niya sila pa rin ang gagawa. Mga dating trabador ko to mga kalingap. Yan din pinakuha ni boss lang. Puro puno ng niyog, oh. Oo. Yan ang pinakamahirap. Ang hirap kayo magkukay ng ganyan. Puro paltos ang abutin mo. Oh? Depende na po. Ilang poste ito? 3? 3 poste dito. Dito di 3. Ilang kwarto ito? 2. Yun na. Isang master, isa sa mga bata. Paano itong bato na to? Anong gagawin natin ito? Hindi ba tayo mamalasin? Hindi ba malas sa bahay to? Yung bato? Di baka malas. Kailangan puro tayo buinas. Hindi na nga matapos to dahil walang budget. Tapos mamalasin pa. Ha? Okay, terrace na ito. Mataas man to, no? Dito mag-terrace. Mga tatlong baitang din. Yan, magagawa din yan. Malalaman yan. Yung baitang yung tukay. Kapag pantay natin doon sa tiris. Maganda yun sa drawing mo. Yun ang sundan. Maganda ba gayon? Ano po natin yung sa ano?
Kung yan ang lalabas na ano. Ang problema lang dito mga kalingap, sagot kasi namin ng materialis nito. Medyo nakabawas-bawas sa isipin ni Ridsin yung materialis. Ang pinaka-problema naman, yung panglibor niya, kukulangin. Ang 2 linggo lang to eh. 2 linggo lang, mga tita. Kuya, dapat 2 linggo tapos na to. Tapos ba ito 2 linggo? Mira, umiiling-iling yung mason ah. Umiiling-iling yung mason. Yan oh. Maganda ito kaya hindi namin sinagad tong lupa nito kasi bakod ito palibot. Connection yan dito sa bakod. Dito sa akin. Tapos yung matirang lupa, basketball court ng 2 anak ni Ridsin. Oo. Oo. Dadakdak pati yun. Dadakdak yun. Binigyan na kagad ng basketball court, baka sakaling hindi magpipilay-pilay. Yung malaking lote dyan, saka bakuran kasi namin yan para hindi maglabas-labas yun ang kukulit ng mga anak niya. Yun. Ang problema, wala siyang pang materialis. Pang ano, libor, kukulangin siya. Mga kalingap. Kukulangin si Ridsin dito sa libor. Yan. Malalim na to. Oo, ganda oh. Yan oh. Paduguan mo to bago ito buhusan. Oo. Paduguan mo. Pabuinas tayo. Oh, may tubig na mga kalingap. Wala na problema sa Ridsin sa tubig oh. Nagkatubig na. Buhaya ang ilalagay ko, pwede ba yun? Buhaya? Oo. Paduguan ko ng buhaya. Ano yung buhaya pangalan ng bangkay? Bangkay? Pangalan ng buhaya mo, bangkay? At love-love lang po. Love-love lang tayo. Pag pinangalanan kong bangkay, magagalit na naman kayo. Gagawa naman kayo ng mga gagawang kwento yung ano, reaction. Mayroon pa ito butas ito, Win? Isa. Kaya namin hindi dinikit. Sa amin to hanggang dito, pader. Ito mga kalingap, pader. Pero ang pangit kasi pag dinikit namin yan. Kasi once na tumulo dyan, pupunta sa ano ni Ridsin. Punta sa wuling niya. So mangyari niyan, si Ridsin nagsasahod lahat ng ulan. Kunyari, kung dito ang kwarto nila, kawawa sila. So ang ginawa namin, binigyan namin konti distansya. Pero pag pinader namin yan, dito yan sagad. Dito yung muhon, oh. Dito. Yan muhon. Yan. Pader yan. Malaking bahay po to mga kalingap. Hindi to biro ang gastos nito. Mahina nito ang 1 milyon. Ang problema nito, may 1 milyon ba si Ridsin na pang libor? Meron kang 1 milyon? Panaginip ko pa lang. Panaginipan niya ba? O, bihira. Try akong matulog kanina kaso wala akong panaginip ng 1 milyon. Ang ganito gawin natin, maghanap buhay tayong kaso. Maghanap buhay tayong kaso para yun ang pasagutin natin dito. Joke po mga kalingap. Ano to? Malaki to mga kalingap. Ano ito eh? 60 square meter ito. 60 square meter itong bahay niya. Nagagawin. Anong sukat nito, Win? Ano? 5.5. 5.5 by 6. 5.5 by 6, ganun. Kasi yung terrace, no? 5.5 by 6. 5.5 dito. 5.5 by 7. 7. 5.5 by 7 kasi yung terrace doon, no? Yun, ganun kalaki yung mga kalingap. Sa yung kalahati terrace, yung kalahati hagdan. Eh, depende kung saan siya maghagdan. Pero maganda sa harap, no? Harap maghagdan. Gayahin natin yung yung architectural design na tinitingnan natin. Anong tawag niyan? Korean house. Tapos nakatira mga balbatian. Korean house na nakatira mga Problema dito mga kalingap, panglibor talaga ni Ridsin. Kulang ito. Kaya ko ito binablog para baka sakaling may magtulong kay Ridsin sa libor. Oo. Hindi po ako nangihingi.
Pero sinasabi ko, baka may gustong tumulong kay Ridsin para sa kanyang libor dahil hindi to kaya ni Ridsin. Wala man tong pera. May pera ka? Eh, nag-vlog. Maki-vlog ka nga lang kay Biancy. Sinisira, tinitiraan ka na. Paano ka magkapera nito? Naantay ko nga si ano eh. Si Tita. Tita? Oo. Pero wala pa naman ang pangalan kung sino Tita. Si Sir G-Group. Si Sir G-Group, okay na? Hindi pa. Busy yata. Meron naman doon sa mga titos talaga, pero sa mga ano talaga, kung meron talagang tutulong, malaking bagay po talaga dito. Hindi ito mabubuo mga kalingap kung wala ito. Kumbaga, ang binigay sa akin, sa amin, kay Ridsin, ng amo ko, ng boss ko, lahat ng libor halos dito, sinagot na niya. Halos naman, di ba? Yung ilan bakal? Wala pa, ano pa lang, partial pa lang. Hindi, ilan ang binigay ni boss? Bakal? Wala mang siyang sinabing ano. Wala. Buha, isang daan ang supot ng simento. Yun lang yun. Oh? Yun lang yung may ano. Yun lang yung bigay niya. Oo. Buhangin, graba, sandan supot ng simento. Sa isang ilang hollow block? 1.5. Oy, di 5 ginawa mo? Hindi pa po ako nakuha yung Di 5. Di 5 ha? Kasi ayaw ni boss nung... May order na daw po kayo dun, kaya lang ito nabibili. Oo. Si Dok ang nag-order. Si Boss. Si boss? Wala pa akong order doon. Sabi ko sa'yo, punta ka lang doon, magpakita ka lang eh. Hindi ko nga po, hindi ko pa alam yan. Kasi ito lang yung nakalista. Hindi ko po yan, hindi mo na. Sabi ko sa'yo, magpakita ka lang, sabihin mo, Dr. Lab eh. Ilalabas nila yan dito eh. Si boss po ang... si boss po ang kausap ng hardware na rito, kaya kami po ay trabaho lang ng trabaho. Ang kailangan ni Ridsin dito, pang libor. Eh magkano araw mo? 800. Ito isa 800 din. Sino yung 550 yata sila? Labor? Dalawang ano pa lang po sila. 2 libor. Dalawanis pa po papasok. Okay. Okay lang. At least makakasave ka konti. Ano ang problema? Yung baka yung ganyan doon yun. Napanood mo na yung video mo? Oh, good. Anong sabi ng lula mo? Nakita yung video mo? Maganda? Very good. Puti naman. Di ba? Sino nanonood? Mama mo? Ang sabihin mo kay mama mo, panoorin si Dr. Lab, nandoon ako. Meron ka na. Maggawa tayo dito basketball court. Marunong ka mag-basketball? Foreigner yun. Mag-practice ka mag-English ha? Yung magiging English yan. Pag nakalarap yung anak mo, i-Englishin yan eh. Sige, matuto ka rin mag-English. Kasi di kayo magkaintindihan pag di kayo mag-English eh. Yan Tutos ito mga kalingap. Kailangan ko patistis. Sabihin ko pala patistis to. Hindi kasi ipa-deliver namin to. Ipakuha namin sa ipaputol-putol ito. Tapos ito, ipahukay ito. Anong plano dito, Win? Sa anyog na ito? Ito po? Hukay po para ano? Hukayin? Kaya ninyong hukayin yan? Kaya ng mga tao mo? Kaya? Sige na. Titignan natin kasi... Mabilis ba yan? Mga isang araw, hukay na yan? Hindi kaya? Dapat may patok mo naman. Palakol. Paano pagbutas niyan? Hukayin po. Hukayin talaga. Meron doon kasi baka kadaan pabalik. Wala naman daanan kasi meron backhoe ka sana. Backhoe ko sana yan. Pati, kaso itong malaking bato na ito, sa gabal, pero nagagamit naman. Kaya naman tabunan. Kaya po. Kaya. Pero kung papaalis po, dugo-dugo tayo. Madugo yan. Huwag na. Pero kung baka nasa labas naman ng bahay, no? Sa labas po. Okay, nasa labas naman bahay, walang problema. Sa terrace yan siya. At tatabunan kasi yan kasi mataas kami. Mga ilang block yung pataas natin bago flooring? 6 po siguro. 6? Grabe. Ganun po, 6. Kasama yung pangilalim, no? Opo. Kasama pang ilalim. Hanggang dito kasi itong lote namin. So ako ngayon aalis. Kukuhanin ko yung yung deed of sale nito.
kasi naayos na namin. Kukunin ko kay attorney yung deed of sale para kasi naayos na. Yung deed of sale ng lupa kukunin ko ngayon. Tapos ipadala sa sa kataas-taasang hukuman. Yun lang ang update dito. Ito ha, lagyan natin kuryente ha. Takpan natin yan. Kasi tayong kuryente. Kailangan mabilis yung kuryente. Para bagay hindi naman kayo stayin, pero kailangan nauna yung kabit sa kuryente. Pag dyan, kabit-kabit na lang. Pang basketball yung shoes mo ha? Mamaya, dadala ko yung balik ko. Saan? Dito. Saan dalhin? Dito. Gawa kami ng basketball court. Pero 3 lang kayo mga bata maglaro. Andyan lang yun. Tapos mag-practice ka na mag-English kasi English speaking yung anak ni si Ridsin. Ha? Mag-practice ka mag-English ha? Yan o. Ano? Yan o. Malaki po to mga kalingap. 5.5 by 7. Laking bahay to. 5.5 by 7. Laking bahay to mga kalingap. Hindi to ba sa gastusan, madugo to. Yun nga lang, gagawa ka ng bahay na 5 by 5 mabigat na O ito 5 by 7. 5 yung pahalang, 7 yung pahaba. Malaking bahay, malaking pera ang kailangan. Ang problema, walang pera yung nagpagawa. Pero kaya lang naging napagawa nila ito dahil tumulong si boss. Halos lahat ng materials nito tinulong na ni boss. Sana nga maayos na yung problema ni boss sa Cebu. Kasi pag si boss pag naayos ng problema, wala na po, madali po siyang kausap. Nandoon talaga yung puso niya sa pagtulong. So sa mga gusto pong tumulong dito, ako po ay nananawagan. Sa mga baser, nananawagan din ako. Kung gusto niyo tumulong, tulungan niyo dito. Hindi yung puro kay content sa akin, wala naman kayo tinulong. Ibigay nyo kay Ridsin dito sa panlibor natin sa kanya. Puro kay content, di naman kayo nakatulong. Wala naman problema yung content nyo ako basta ibigay nyo kay Ridsin yung kinita nyo, iba. Para maibigay ko rito sa pangpatulong niya sa bahay niya. Hindi pwedeng bawasan yung 1 milyon ko, kawawa naman ako. 1 taong kong pinag-ipunan nyo. Joke lang, wala akong ganun. Mamaya sabihin lang, totoo, di ba sir? Mamaya sabihin lang, totoo no? Naalala niyo ang mukha na yan? Siya po yung stepfather ni Vanessa. Yan, si Erwin po, stepfather po ni Vanessa. Mga tauhan ko na sila at siyempre tinutulungan. Ito totoong paglingap talaga. Mula sa paglingap sa kanila ni Vanessa hanggang dito sa kanyang pamilya. Binigyan natin silang trabaho. Para, yan o, stepfather po ni Vanessa ito. Na tuloy-tuloy po natin tinutulungan din. Sa mga hindi nakakalam, nagugulat kayo. Ito po ay tinutulungan ko na noon pa. Kaya sa bawat project ko sila po gumagawa. Tuloy-tuloy po ang pagtulong natin sa pamilya ni Vanessa. Sa pamamagitan dito kanyang stepfather po. So pasensya na yung mga baser. Yung mga baser, ulitin ko. Ganun ako kasama. Ang pagtulong ko tuloy-tuloy. Mula sa mga bata hanggang sa pamilya. Ganyan ako. Pag tumulong, hindi ako tumutulong ng alanganin. Ayan, stepfather po ni Vanessa yan. Yung mga kapatid ni Vanessa. Kaya tuloy-tuloy po natin. Siya po ang gumawa sa bahay ni John Marte. Siya din po gumawa dito. Isa sa gumawa dito. Ayan, sabi ni boss boss, sila na lang kasi uwian. At hindi tayo pwedeng, sabi niya, ayaw na, huwag na kayo magpa-stayin kasi siyempre alam natin pag nag-stayin, mas malaking pwede naman tayong kumuha ng mga uwian. So uwian ang kinuha natin. Yun ang gusto ni boss So nasunod naman, sinusunod naman natin. So ulitin ko, yan po ay stepfather ni Vanessa na patuloy po natin tinutulungan. Siya po ang gumawa din sa bahay ni Genesis. Yan. Sa bahay ni John Marte, siya din po. So ganun po ang pagtulong natin, tuloy-tuloy. Wala pong
tigil ang pagtulong ni Dr. Love. Pag may mga project tayo, sila pong kinukuha natin. Yan ang totoong charity. Sa mga hindi nakakaalam ng aking charity, sorry. Oo. Pero doon sa nakikiusap ako, doon sa lagi akong kinukontent, mukhang 1 taon nyo na akong kinukontent. Magbigay naman kayo rito. Kay Ridsin. Hindi ko sinabing bigyan nyo ako, malakas pa ako. At masipag ako, viral baga ako. Yung pa, nagpaparinig lang ako, baka gusto nyo tumulong, pero hindi ko sinasabing humingi ako sa inyo ng pera. Sabihin nyo, nanghingi akong pera. Ayan po, mga kalingap. Salamat po. Magpasalamat yan sa mga gusto tumulong. Ay, thank you po sa inyong lahat, guys. Salamat. May Yan. mga ano na, may mga nagsabi. Oo, Wala pa. marami na nagpasabi. Salamat dun sa mga nagpasabi at nagpaabot na ng tulong. Magpapaabot pa lang ng tulong. Wala po talaga, ako na nasisabi sa inyo, wala po talagang pera. Hello! At tignan yung mga vlog ko. Yung vlog ko yun, oh. May pasok ka? Sige na. Puntahan kita sa inyo pag wala ka ng pasok. Mga vlog ko eh. Pamangkin mo yun, Concepcion. Yun yung may crush kay Harvey. Siya yun. Siya yun. Malaking babae. Malaking babae pala talaga lahi mo. Laki babae. 14 anyos pa lang yun. Ay, 15 na ngayon. Nag-birthday pala. 15 na. Malaking babae. Yung may crush kay, Oo. Sige na. Ayan po. Salamat po ng marami. Thank you so much po. Ako po pupunta sa abogado ngayon para pag-usapan po lahat ng bagay at aayusin po ang problema na kinasasadlakan natin ngayon. Ayan po. Thank you so much po. Pag gagawa siya ng alulod ka mo, huwag siyang lumagpas sa ano niya. No, pag gumawa ng alulod, di siya lumagpas sa siminto na. Pantay na lang siya. Ang kailangan niyang alulod yung ano ba tayo? PVC. Hindi na siya pwedeng lumabas kasi lumagpas na siya sa lote. Andyan man, nagdating na. Sige na, po. Salamat po ng marami sa mga... Salamat po sa inyo walang sawang suporta po kay Kuya Bal Santos Matubang, atin na vlog kay Kalinga Prab at kay Ma'am Jack Tapia Matubang. Ayan o. Thank you so much po sa inyo. Sa aking anak, Rinandina Ulubing Milyonaryo, yung aking IT. At sa Eric Alpon Vlogs. Salamat ng marami. Thank you so much po. Sa lahat ng sponsors po na gusto tumulong at magpaabot na inyong tulong. Contact nyo lang po si Dr. Love o kaya si Ridsin para dito sa kanyang bahay para matapos. Wala po talagang pera to. Binigyan lang ni Sir Busing ng opportunity makatayo. Sinagot na po ni Busing halos ang materials nito. Yung labor lang ang sasagutin niya. Mabigat pa rin kasi kung wala kang at least 200,000 dito or 300, di ka makakabuo nito. So thank you so much po. Bye-bye na po mga kalingap.